Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Hindi mo sinakmal lang sanggol! Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, nainis si Negra Diabla kay Gadon, at dahil diyan, naisip ni Negra Diabla na paglaruan si Ador. Alalang-alala si Ador, lalo na noong tawagan siya ni Gadon at sinabing nawala ang mga alaga nito. Nag-usap naman sina Ador at Dahlia. Tumawag si Dahlia kay Masa at sinabi nito ang tungkol sa panliligaw ni Ador. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Ganyan. Itaas o itingala mo ang ulo mo sawa. Pakakawalan ka dahil may paggagawa ako sa'yo ngayong araw. Dalawang tao ngayon ang nasa kakahuyan. Sundan mo sila. Huwag kang magsaya na parang may magandang nangyari sa iyo. Hindi ko pa nasabi kung anong gagawin mo. Makinig ka. Huwag kang malikot dyan at pakinggan mong maigi ang sasabihin at ipapagawa ko sa iyo. Ganyan. Huwag kang malikot. Ulitin ko. Pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko sa iyo. Maliwanag!
Bakit kaya hindi ko makontak si Sir Gadon? Lalo na't may lagnat si Madam Shona. Baka kailangang maihatid sa ospital. I-dial ko ulit. Baka sakaling makontak ko na. Ay, mahirap daw kasi ang signal ng cellphone doon. Baka naman nasa bahagi ng farm na walang signal. Ay, sana si Sir Gadon ito. Ay, si Dalia naman pala. Hello, Dalia. Napatawag ka. Hello, Ate Masa. Oo, ngayon lang ikaw tumawag. Anong sasabihin mo? Yung tungkol sa driver noon ng amo mo. Oh? Yung inutusan nilang magbantay sa farm nila. Si Ador yun. Bakit naman si Ador? Diba, hindi naman siya dating gwapo? Ha? Kasi maraming pilat sa kanyang mukha. Yun ang nagpapapangit sa kanya, ate. Oo naman. Pero bakit kasi ha, Dalia? Hindi mo pa ba nakita ang mukha o itsura niya ngayon? Oo naman. Nakita ko na. Oo, nakita ko na kahapon pero bumalik ka agad sa farm. Kasi naiinis si Sir Gadon sa kanya. Kaya ayun, pumunta sa farm. Alam ko na kung bakit nagagalit ang amo mong lalaki, ate. Ay, talagang nagagalit. Paano naman kasi? Umalis si Ador sa farm. Iniwan ang trabaho niya doon. At ayun, nakawala daw ang mga unggoy. Yan na nga ang masama. Kung ano-ano kasi ang iniisip niya. Paano kasi Teka, ano ba? Bakit? Hindi mo ituloy ang sabihin mo sana? Kasi ate, Oh, kasi ano? umalis lang sa farm. O iniwan ang mga alaga niya para manligaw lang. Ano? Ako, nasaan na kaya ako? Sinabi ni Negra Jabla na dito ang pinuntahan ni Sir Gadon. Pero wala naman dito. Baka naligaw na siya katulad na nangyari sa akin noon. Ay, naku. Kailangang alerto at maligsi ako. Sa pagkakataong ito, kailangan mabilis akong kumilos. Hindi ko papayagang maligaw ulit ako. Ako naman. Oo, tama. Nakarating na ako dito noon. Oo. Nakaalala ko. Ito nga yun. Kaso, ang problema, hindi ko na alam kung saan ako pupunta para makabalik ako sa farm. Ako, ano ba to? Hindi ko na alam kung paano. Ako naman. Pero, nasaan si Sir Gadon? Ang problema, nawala na rin ba siya katulad ko? Ang gagawin ko, sisigaw ako. Oo, tama. Tatawagin ko ang pangalan niya. Sir Gadon! Doon! Nasaan kayo? Kayo, sir! Teka lang. Ano yun?
Ang dami parang ibong nang galing sa mga nabungal na sanga. Ah, oh, sayang. Sayang talaga. Kung dinala ko lang sana yung baril ko. Baka nakahuli pa ako ng isa. Oh, sayang yun ah. Sana may pulutan ako. Oh, di bali na. Ah. Oh, ano yung mga yon? Nagkakagulo na naman kayo, mga ibon. Nawala na yung taong kanina pa dito ah. Oh. Utusan ko na si Sawa. Baka makarating na ang utosang tao sa kinaroroonan ng matapang at malupit na tao. Paglalaruan ko kayong mga tao. Tingnan ko lang. Alam kong masaya ang mga demonyong yan. Ganon! Nasaan ka? Sir Ganon! Sagutin mo sana ako! Sir Ganon! Sige, lakas mo pa hanggang mamaos na ang boses mo, utosang tao. Nasaan ka na? Hindi basta makabalik ang tinawag o hinahanap mo. Ay, siya nga pala. Ang mga unggoy na sumunod sa akin. Alam kong hindi nila ako lalayuan dahil sinusundan din nila ang taong utusan. Kasi gusto nilang agawin ang dala nitong saging. Pero nakalimutan na niyang dinala pala. Nasa akin na. Kaya't hindi ako maiwan-iwan ang mga unggoy na yan. Sabi ko na nga andyan na sila. Oh, mga unggoy, hali kayo. Pagkatapos niyong kainin ang mga saging, maipapagawa ako sa inyo. Dali, hali kayo dito. Pagod na ako. Sumagot kanina si Sir Ganon. Pero bakit wala naman siya? Sigaw ako ulit. Sir Ganon! Nasaan ka? Ako, pagod na talaga ako. Talagang wala na si Sir Ganon. Ay, ano kaya ang nangyari sa kanya? Naku, patay ako nito. Sawa!
Nako, nakatingin sa akin. Ay, nako. Saway, wag mo akong sasaktan, ha? Nako, magkaibigan tayo, di ba? Wag mo akong lulukin. Ay, wag mo akong lingkasin. Hindi ako makagalaw. Liningkis ako. Teka lang. Pero hindi naman mahigpit ang pagkalingkis sa akin ng sawa. Ayan, nakakagalaw na ako. Pero hindi ko mailulusot ang katawan ko. Dito sa bandang ulo at paa ko ang mahigpit ng kaunti. Naku to. Parang tinatawanan pa ako nito, ha? Anong klaseng sawa ka, ha? Linuloko mo ba ako, ha? Ador! Nasaan ka? Sisil ka din yun, sumisigaw. Nandito ako, sir! Nasaan ka, Ador? Nandito ako, sir! Sawa, luwagan mo na ako. Magkaibigan naman tayo, di ba? Nasaan ka, sabi ko? Ador! Nandito ako, sir! Ano ba ito? Inuulit ko lang ang sinasabi ko. Ganun din sa kanya. Nasaan ka? Nandito ako, sir! Bakit inuulit ko lang ang sinasabi ko? Ganun din naman si Sir Ganaw. Sandali lang. Nasaan na ba ako? Nako. Naligaw na naman yata ako. Walang hiya. Saan ako nakarating? Bakit ako nakarating dito sa bundok? Bakit ako narito? At saka, saan ang daan palabas dito? Ador! Nasaan ka? Ador! Nandito ako, sir! Hindi ako! Hindi ko alam kung saang lugar, sir! Nasa lugar na hindi niya alam. Naligaw ba na kagaya ko? Ang kapal pa naman itong mga nahulog na tuyong dahon. Ano itong madulas na napakan ko? Napaupo pa ako. Malamig at gumagalaw. Hindi ako basta makatayo. Ador! Tulungan mo ako! May malaking sawa! Tulungan mo ako! Salamat! Nagradabla at nandito ka. Kung hindi ka dumating, baka wala na ako ngayon. Baka para akong lamadang napiga dahil sa lingkis ng sawa. Loko to, tatawanan mo pa ako, ha?
Pangit talaga. Pangit tumatawa. Tumawa ulit. Tulungan mo ako! Si Sir Ganon, sumisigaw. Aling Negra Jabla. Ador! Hayaan mo na. Hayaan mo muna yung matapang at malupit na tao. Tulungan mo ako! Ano? Ay, naku, hindi pwede, Negra Jabla. Ayokong may masamang mangyari kay Sir Ganon. Mawawalan ako ng boss at trabaho kapag may nangyaring masama sa kanya. Hindi maganda yan. Bakit? Naaawa ka sa taong malupit at lagi kang sinasaktan. Kawawa naman siya. Siguradong magkakabali-bali ang kanyang buto gawa ng paglingkis ng sawa sa kanya. Ador! Walang kawawa. Tulungan mo ako! Hayaan mo siya. Ador! Buti nga sa kanya. Hindi pwede. Wala ka palang awa sa katulad kong tao. Ikaw na matanda. Nako! Nakakatakot ang mukha niya. Ang mga mata niya. Nakakatakot. Naku! May pangil pa siya. Sige, ako na lang ang tutulong kay Sir Ganon. Tutulungan ko siya. Ang pangit! Nakakatakot talaga. Ang alam yata ng taong yan. Ipapatay ko ang taong matapang at malupit pag-atake ng sawa sa kanya. Pero, hindi. Walang mamamatay sa dalawang tao na yan. May naghihintay na katungkulan sila. Malaki ang katungkulan nila sa aking misyon sa hinahanap kong kaaway dito sa mundo ng tao. Sir Ganon! Nasaan ka? Sir Ganon! Nako. Delikado talaga si Sir Ganon. Ang mahirap dito, baka linunok na siya ng sawa. Ay, nako. Ay nako, wala pa rin. Gabi na pero hindi ko pa nakukontak si Sir Ganon. Isa rin si Ador. Bumalik pa sa farm. Bakit hindi ko rin matawagan? Mabuti na lang. Hindi masyadong pasaway o matigas ang ulo ngayon ni Aris. Noon, kung ano-anong sinasabi na gusto niyang puntahan, walang makakapigil sa kanya. Tawagan kong muli ang number ni Sir Ganon. Baka sakaling makontak ko rin. Ganon din si Ador. Ay, sana may makontak ako sa kanila. Sir, hawak kayo sa akin, sir. Walang hiyang sawa na yun. Parang may isip siya. Ano? Bakit mo nasabi yan, sir?
Kinailangan kong kausapin siya. Dahil wala akong alam na makakatulong sa akin. Nagmakaawa ako na huwag niya akong saktan. Ha? At alam mo, Ador, wala akong naramdaman na masakit sa aking katawan. Akala ko linunok na niya ako. Dahil malaki ang bunganga niya. Ano? Oh, ganun din sa nanding sa akin ah. Akala ko katapusan ko na noong lilingkisin niya ako. Sige. Kaunting taste na lang. Matatapos ko na itong pre-midterm thesis ko. Ang daming requirements at hindi pa naman kami magtatapos. Sa bagay, mabuti naman ito na binibigyan kami ng lesson na mahihirap. Dahil kasama ito sa pagtitiis at pagtsatsaga. Ganun talaga kung gusto mong magtagumpay at maraming malalaban. Si Sir Artemis. Hello, sir. Hello, engineer. Ha? Kayo naman, sir. Bakit ganyan pa rin ang tawag niyo sa akin? Hindi na ako engineer kasi di ko na nagagamit ang profesyon kong yan. Sige, walang problema. Kumusta ka na? Mabuti naman, sir. Hindi ka ba nahihirapan? Medyo mahirap, sir, pero gagawin ko ang lahat. Kakayanin ko po, sir. Mabuti kung ganun. Di na mamalayan, marami na palang araw ang lumipas at magtatapos ka na. Sa bagay, sir, tama po kayo. Sige. Tinawagan lang kita at kumustahin. Maraming salamat po, sir. Sige, Marlon. Sa muling pagtawag ko at pag-uusap natin. Bye. Bye, sir. Ay. Kung nagsasalita si Sir Artemis, at sa ganung mga kilos niya, parang ordinaryong tao lang. Sino ang mag-aakala na isa pala siyang alien o isang taga-ibang planeta at estranghero dito sa mundo ng tao? Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo